Hi guys, once again this is Tony from NZ. And today ay mag-grocery na nga tayo. So isasama ko kayo guys sa Pack and Save na kumbaga pinakasikat na grocery store dito sa New Zealand dahil napakamura. At dahil tinatamad tayong maglakad, tayo ay mag-Uber. So pwede namang lakarin siya, malapit-lapit naman, kaya lang minsan tinatamad tayo or minsan pagod, so kailangan nating mag-Uber. It's only $10 lang din naman, pero kung nagtitipid ka talaga, pwede mo naman lakarin kasi parang ano lang naman siya, 20 to 25 minutes na lakaran. Ganun kalayo yung Pack and Save mula dito sa aming bahay. And doon nga sa Pack and Save ay kailangan mong kumuha ng sarili mong bag. Kasi guys, wala silang ibibigay or bibili ka rin talaga. So since marami naman tayong bag dito, kumuha na lang ako. Andyan na nga pala si Kuya Driver. 3 minutes or 4 minutes ko lang siyang hinintay and andyan na siya. Guys, ang ganda ng sikat ng araw talaga dito ngayong araw na ito. Alright, so ang nakikita nyo ngayon guys, ang aking everyday na dinadaanan papunta sa aking trabaho at pabalik sa bahay. Everyday po akong naglalakad dyan. Ayan nga pala yung McDonald's na aking pinagtatrabahuhan. Like 15 to 18 minutes akong naglalakad papunta sa McDo. Ayan na nga ang Pack and Save. So gagastos na naman po tayo. Ihanda na ang budget. Every week nga pala guys ang aking grocery dito sa Pack and Save. Dahil yun nga, every sahuran doon na rin ako nag-grocery. At ang ating budget lamang as much as possible ay $50. Dapat hindi lalampas sa $50. Kung below 50 mas okay pa para mas nakakatipid tayo. Ang sabi nila mahal daw ang cost of living dito sa New Zealand. Well, tama rin naman. Pero depende rin naman sa'yo yan kung ano ang mga bibilhin mo. Kasi kung may mga mahal, meron din naman pong mga affordable. So today ay titignan natin kung magkano yung mga bibilhin natin at pasok ba sa budget natin na $50 yung ating groceries. So ang una nating pupuntahan ay ang ating mga prutas at ang gustong-gusto ko talaga dito na napakatamis guys ay ang kanilang orange. So dito ang kailangan gawin ay syempre i-prepare per bag natin ang ating mga oranges at ikikilo natin yan. $4.99 pala ang isang kilo pero I'm sure walang isang kilo to. So dyan guys, ikikilo natin magkano kaya ito. Ayan, it's $2.23 and then ipiprint natin yung parang receipt niya. Ididikit natin sa paper at yan ang ibibigay natin mamaya doon sa cashier. Okay, so pagkatapos ng ating orange guys ay pupunta naman tayo sa mga gulay. So as you can see, napaka-organized ng kanilang market dito. Ang problema ko lang talaga guys ay hindi naman ako masyadong sanay sa mga vegetable dito sa New Zealand. Dahil mas gusto ko pa rin ang gulay dyan sa Pilipinas na malunggay, kangkong, saluyot, okra at wala yun dito. Ang hinahanap ko ngayon guys ay alternative para sa petchay na pwedeng isahog sa ating lulutuin na sinigang mamaya. Dahil nagluto na tayo before ng sinigang at yun ang ginamit natin. Pero hindi ako sure kung ito ba or itong isa. Pero I think ito na. So ito na yung kukunin natin. So as you can see, it's $3.99. So okay na rin guys, no? Medyo mura na rin yan para sa atin. Yung ibang kailangan natin guys, gaya ng onions, ganyan, or garlic, ay meron pa naman tayo sa bahay, kaya hindi na muna tayo bibili. So ayan guys, ang napakarami dito, mga carrots, broccoli, ganyan. And sa totoo lang, hindi ako mahilig sa mga ganon. Dito naman tayo sa meat section. So makikita natin magkano nga ba ang karne dito sa New Zealand. Mura lang ang karne dito guys. At syempre ang hahanapin na natin is yung pasok sa ating budget. So as you can see, may mga $10 ganyan. Pero ang kukunin natin is $7. Pero I think kulang ito. So titingin pa tayo ng pasok sa ating budget. Kumuha rin tayo ng magkano ba to? I think it's $6. Fresh naman itong mga karne na ito guys, and itong dalawang binili natin na ito ay tatagal na ng 1 to 2 weeks. Okay, so napakamura rin dito ng gatas at hindi pwedeng hindi tayo uminom ng gatas every night. Magkano ito? May mga $2, $3 at itong nakuha natin ay only
$2. Yan, dahil nga, di ba maraming baka dito sa New Zealand, kaya naman yung production ng gatas ay napakarami. Ang next naman guys is dito sa fish section. Ito na ang talagang nakakalungkot dahil ang mga isda dito ay frozen at saka yung mga available na isda dyan guys ay hindi rin naman ako mahilig. At kung meron man tayong cravings guys ay syempre tilapia, bangus, ganun pa rin. And unfortunately, wala yun dito sa New Zealand. Ay naku, habang ini-edit ko tong video na ito, nag-crave tuloy ako ng tilapia. Yung paksiw, napakasarap. Diretso na nga tayo sa section ng mga tinapay at meron akong nakita na sa Princess Sarah ko lang nakikita ang mga malalaking tinapay na to. And it's only $2.99. So, kumbaga medyo mura-mura na rin yun guys. Syempre hindi tayo kumakain ng ganun kaya hindi tayo kumuha. Humahanap tayo ng bread. Ayan, may mga cake din dito. Actually, yung mga tinapay dito at mga cake ay sobrang tatamis. Mahilig ang mga tao dito sa mga matatamis guys at hindi ko talaga kaya minsang kainin. At andito na nga tayo sa bread section. And it's only $1.15. Okay na yan guys, napakamura na yan. So kukuha tayo ng isa dahil nagbe-bread lang tayo tuwing umaga before going to work. Bread at saka kape. Next na titignan natin ay ang mga biscuits. Dito guys, gaya ng sabi ko, mahilig sila sa matatamis. Kaya most of the biscuits na nandito ay puro chocolates. At nakakasawa, sa totoo lang. Gusto natin ng matamis pero yung biscuit na ikakape mo, no. Ito lang ang pwede sa atin. Ayan. So it's only $1.49. As you can see, yung mga kinukuha natin ay mga tigo $1 lang, $2, ganyan. At hindi rin pwede na walang chichirya dahil minsan nanonood tayo ng Netflix at habang nanonood ay kailangan ngumunguya. Ang meron dito guys is yan mga Cheetos, Pringles, ganyan. Wala namang Chippy, wala namang Mr. Chips, nakakaloka. So, kumuha tayo ng isa. That's $4.99. Ay, nakakamiss tuloy yung Chippy na red. Jack and Jill, do something. Sana naman dumanon kayo dito. Dumanon. Okay, so eto na nga, chocolate time. Ang ating favorite naman talaga ay ang Cadbury na merong nuts and berries. Ayan. So this is only $6.99. Medyo mahal siya, pero okay na rin kasi yung malaki naman yan. Okay, so next guys, nakukunin natin ay mantika. Wala na tayong mantika at maghahanap tayo and let's see kung magkano ang mantika dito sa Napier, New Zealand. Gaya nga ng sabi ko, yung preferences natin iba-iba. So may mas mahal, may mas mura, ganyan. Pero ako talaga, pare-pareho lang din naman yan kaya kunin na lang natin yung mas mura. Okay, so meron tayo dito $1.59. Yun na lang ang kunin natin. Pare-pareho lang naman ng mantika, di ba? Next guys is shampoo. Yung dala kong shampoo pala dito mula sa Pilipinas pa lang yon. 2 months kong ginamit, Palmolive na pink at yun ulit ang hinahanap ko. Kaya lang parang wala. So ito na lang, malaki-laki na Palmolive. It's $4.99. Okay, so next is bigas. Kailangan natin ng bigas guys. Kasi everyday nagsasaing tayo pero gabi lang tayo mostly kumakain. So ito yung kinukuha natin na bigas and that's $3.89. Okay, so bayaran na. Actually, merong part dito na ikaw yung mag-i-scan sa mga pinamili mo at ikaw na rin ang magbabayad through your card. Pero dito na lang tayo sa may cashier para ma-video natin talaga kung magkano ang ating babayaran. And it's $44, so pasok na pasok siya guys sa ating budget. Okay, so ibabag na natin yung ating mga pinamili. Dahil wala namang bagger dito, ibabag mo yung sarili mong pinamili talaga. At gaya na nakikita ninyo, wala ring plastics o wala ring paper bags na binibigay. So talagang magdadala ka ng sarili mong bag. Okay, so ngayon, nabag na natin ang ating mga pinamili. Uwi na tayo.
Aside from Pack and Save ay meron ding New World at saka Countdown na grocery stores dito sa Napier. Pero mas mahal sila ng konti. Imagine same items pero mas mahal sila ng $1, $2, ganon. Eh kahit papaano malaking bagay na yun para sa atin, di ba? Kaya naman mostly talaga ng mga Pilipino ay nakikita kong pumupunta dito sa Pack and Save. Naalala ko tuloy nung first time kong mag-grocery guys dahil naglakad ako mula sa Pack and Save hanggang sa bahay at talagang nakakapagod naman talaga because meron akong bitbit na napakabigat. Okay, so again, dito ako dumadaan everyday papunta at papasok sa work. Andito na nga tayo sa bahay. And I'm so excited na guys to satisfy our cravings na sinigang. Dahil gustong gusto ko talaga ng sinigang. Sa lahat ng mga lutuin dyan sa Pilipinas, sinigang at saka adobo lang talaga ang gusto natin. Okay, so pasok na tayo. And I'm so happy guys dahil pasok na pasok din sa budget natin yung ating mga groceries ngayong araw na ito. Guys, at the end of this video, ipapakita ko pala yung resibo para at least you will be able to see kung magkano talaga per items yung ating mga pinamili. Ayan na muna guys. Bye!